Okay, so let's continue for the last topic wherein income and business taxation will be tackled. Isa-isahin po natin, ano? So, using this 5, let's scramble each. Number 1, very good, it is tax. Again, what do we mean by tax? Ito po yung pinapatong na pera doon sa amount na meron po ang bawat mamamayan sa atin. Very good. How about this 2? This is income. Very good. Income means, yes, ito po yung mga pumapasok na pera. It's either sa sweldo or sa negosyo po ninyo. Next, number 3. Government. Government refers to the agencies na namamahala po sa bawat isa sa atin. May kanya-kanya silang trabaho. Number 4, revenue. Ito po yung possible ipatong sa mga gastusin o kaya naman pasahod kung kayo ay kumikita. And then last one, we have the service. Ito yung possible i-offer sa customer or sa tao. Very good. So may question dito, can a government work without money? Kung walang nakukuhang tax, makakapagtrabaho ba daw kaya ang government? So, some of you said or mentioned na hindi po. Bakit? Kasi nga kaya nga tayo nagtatax ay para pondohan ang gobyerno. Thank you so much. Okay, let's define what is taxation. Taxation is a compulsory contribution imposed by the government on individuals and businesses to raise funds for government expenses and public service. Sabi ko nga sa inyo, we are doing tax or having tax para po magkaroon tayo ng ambag kung saan tayo namumuhay. Dito sa bansang Pilipinas may tax tayo. Bakit? Para mas makita natin or para may magamit yung gobyerno sa pagpapatayo ng kalsada, sa pagpapatayo ng mga buildings for public use, wherein tayo din naman yung makikinabang. But in reality, napapakinabangan ba talaga natin ang ating tax? Visible ba talaga? Ano kasi possible yung mga tax na nabibigay natin or contribution natin every month, saan napupunta? Possible sa bulsa po ng mga politicians na corrupt. Ano? So, we have 3 different inherent powers of government. Possible daw, dito sila kumukuha ng pondo. Unang-una, eminent domain. The power of the government to take privately owned property for public use subjects to just compensation. Saan papasok to? May mga different properties po kasi na pwede nilang pagkuhanan ng tax. Okay? Ito ang isang example dyan. Some of you ay maniniwala or naririnig na itong kasabihan na may mga bahay na kapag nagtatayo sila, pinapapangit nila sa labas. Pero pagpasok mo, ang ganda-ganda sa loob. Bakit? Kasi the more na pangit yung bahay or the more na hindi ganun pleasing yung itsura ng bahay sa labas, konti lang yung tax na ini-impose. Ano po? May mga private owned properties yan na possible doon kumukuha yung ating gobyerno. That's what we call eminent domain. Next, police power. The power of the government to regulate people and property to protect health, safety, morality, and general welfare. Paano po ito? May mga pagkakataon po kasi na may mga agencies na naka-assign. O magbigay nga kayo ng mga agencies na alam ninyo, very good, DNR, DPWH, DOH, lahat ng naiisip nyo na department agencies natin, sila po yung assigned for that. So, syempre, sila kailangan din nila ng pondo. Ano po? And for the last one, syempre, we have the tax itself na kinukuha kanino sa mga mamamayan. Okay? Tayo yan. Tayo ang pinagkukuhanan. Kung yung iba kanina, kumukuha sa mga government, sa mga businesses na nakatayo or industries, dito sa taxation, tayo po yan sa mga mamamayan in order to fund different projects. Diba? May mga nagpapatuloy ng projects na akala mo naman ay sa kanila talaga ang bulsa galing kasi nga ay yung mga pangalan nila ay napagkalaki-laki. Okay, what are the purposes of tax? The first one, it provides government fund. Siyempre, may mga projects kasi na kailangan talaga ng pondo. Kaya naman, para magkaroon kailangan natin magbigay sa tax. Next, it helps manage inflation. So, di ba, nararamdaman na natin yung inflation rate, mataas. Ngayon, kapag mataas kasi yung inflation rate, automatic tataas ang bilihin. Para daw malesen, yung tax natin ang nakakatulong for that. Ano? Ang ginagawa nun is, bababa ng konti, pero somehow kasi for now, ang mas nararamdaman lang talaga natin is yung inflation, but to lessen it, parang hindi. Ano?
Okay, next, it reduces harmful activities or protects local industries. Isa-isahin natin, harmful activities. Bakit? May mga businesses kasi na, nagpo-produce sila ng mga masama talaga sa kalusugan ng tao. So, yung gobyerno, doon sila mas nag-i-impose ng malaking tax in order to protect people. For example, sa mga liquor, sa mga cigarettes, ayan, yung mga legal naman, pero kasi nakakasama talaga sa health ng tao. Local industries, malaki din ang ini-impose silang tax kapag yung mga product ay galing ibang bansa. Siyempre, kung hindi yan lalagyan at tangkilik lang tayo ng tangkilik ng mga product galing sa labas or galing sa ibang country, ano mangyayari sa mga sariling gawa natin or sariling product natin? Neglect na natin yan. O kaya wala nang bibili. Kasi ang tatangkilikin na natin yung mga product na galing sa labas. Very good. And for the last one, it promotes reasonable distribution of income. Again, kapag mababa at medyo maliit ang inyong kita, mababa po ang tax. Pero kapag malaki ang sinasahod mo, magandang trabaho, 5 digits ang sinasweldo, automatic po ay malaki ang tax na kukuhanin sa inyo. Ayun lamang po yan. So, thank you so much. I hope you are doing well. Kindly pass all the assessment tasks na kailangan kong ipasa tomorrow. God bless.